Ayun, so hello mga ka-Deers in Canada, isang magandang araw sa ating lahat. At ito nga, dito sa amin ngayon sa Calgary, Alberta ay Saturday morning. At ito nga, naglalakad tayo ngayon dito sa ating community. At nagpapaaraw lang, punta tayo sa mailbox namin kasi isang linggo ko nang hindi nabisita to. At yun nga, baka mapuno na ng mga voucher at saka mga flyers. So yun nga, bilis lumipas ng isang linggo. Bali, salamat sa taas, salamat sa Diyos at natapos natin ng maayos kasi nga nung Wednesday nag first day tayo dun sa bago nating trabaho. Ito nga pala yung pangalan nung ating bagong company. Siyempre may pa-jacket pa sila. Ayan, champion, diba? Yan yung pa-welcome sa atin ng ating bagong pinapasukan, Techwood. So yun, nga, natapos natin yung 3 araw natin ng maayos, natapos yung isang buong linggo ng masaya naman. So yun nga, sa sobrang busy natin last week, di natin na bisita or nabuksan tong ating mailbox kasi usually kahit wala tayong naabangang mga sulat or mails, napupuno to ng mga voucher, flyers. So kailangan natin tanggalin para at least hindi matakpan kung ano man yung mga mails na darating sa atin. So ito tayo sa box number 2. Tingnan natin kung anong meron. Yan, so yun nga, may mga flyers. Yan, hindi natin alam. So yun, tignan muna natin at isort natin. Tapon na lang natin yung mga hindi importante. So yun nga, meron tayo dito galing sa City of Calgary. Malamang ito yung summary ng, or ito yung tungkol sa ating property tax. Yan, pangalan sa atin tsaka kay Mrs. Yun nga, sobrang thankful tayo sa taas at na-survive natin ng maayos at masaya yung isang buong linggo natin o yung first week natin sa trabaho. Ang mas nakakatuwa pa nga nun is nung nalaman ko na marami rin Pilipino na nandito sa company na to. Yun nga, dun sa department namin, 4 kaming Pilipino. Tapos sa production may mga Pilipino din. At ang nakakatuwa pa dun is, at nakaka-proud is yung isa sa pinaka mataas na posisyon dito sa company, yung VP of Finance, VP of Finance and IT is Filipino. Tapos yung humahawak ng operations or yung planta Pilipino. So yun, nakakatuwa, nakaka-inspired yung mga ganong nababalitaan mo ay nakikita mo na isa sa mga matataas na posisyon ang mahawak Pilipino. So yun nga, sana ito na at magtuloy-tuloy na tayo dito sa company na to. Mukha namang maganda ang pamamalakad kasi syempre marami tayong mga kabayan. Ibig sabihin matatagal na rin talaga sila doon, taon na binilang nila. Ibig sabihin maganda talaga yung company. One eternity later. Welcome back mga guys. So andito nga tayo sa likod bahay natin at ito, habang nagpapasikat ng init ng araw, magkakape muna tayo. At ayun nga, medyo maganda yung topic natin dito. Salamat kay kabayan sa comment niya kagabi. Yun nga, nabasa tayong comment ng isa nating kabayan dun sa isang vlog natin. Medyo may katagalan na tong vlog na to. At ito yung nagpagising ng isa sa nagpagising sa umaga ko nung nabasa ko siya. Actually, salamat sa iyo, Sir Kabayan. At ayun nga, salamat sa comment mo. At di ko alam kung paano ko siya sasagutin, pero kasi yung comment niya, sabi niya di ko pa daw pwedeng, o di pa namin pwedeng matawag na sa amin tong property, tong bahay, hanggat di namin nababayaran yung aming mortgage. So actually, pangalawa na si Kabayan sa nagsabi sa akin ito. Yung una is kamag-anak ko pa. So yun, kamag-anak ko pa na medyo malayo naman na kamag-anak, pero sa dinami-dami hindi ko lubos maisip na isa sa kamag-anak ko magsasabi sa akin ng ganito. Pero yun, para sa lahat, at least nagkaroon tayo ng content ngayon. Magandang pag-usapan to kasi nga marami din ako na
kikita o napapanood sa YouTube na ganito yung mga topic. Bali sasagutin ko na lang to in layman's term or parang technical na lang. At least may kabuluhan or may sense yung mga sasabihin natin. Actually, ginugol ko pa talaga kung anong ibig sabihin ng salitang home ownership. Ayun, siguro sir, dun sa comment mo may point ka din or may tama ka na yun nga, siguro hanggat hindi namin napupuli paid itong bahay or itong property namin, hindi pa namin matatawag na sa amin talaga. Pero sir, hindi ko rin kasi alam kung andi dito ka rin sa Canada or elsewhere in North America. Kasi pag dito kasi bali yung experience namin, isa sa pinakamahalagang parte nung pag-acquire ng property dito is yung nandun siya sa pangalawa sa huli, yung papatawag ka ng lawyer at magpipirmahan kayo ng mga legal documents. So dun sa legal documents na yun, pagka magkakaharap na kayo ng abogado, yung abogado kasi siya yung parang mediator in between sa seller, buyer, yung kami, tapos dun sa parang konting part dun sa lender o yung magpa-finance nitong property. So doon ipapaliwanag sa'yo ng abogado, kasi bilang bagong owner ng property, ipapaliwanag sa'yo lahat ng rights mo bilang, yun nga, bilang bagong owner. Yun nga doon, marami yun marami yung mga rights na binanggit niya, pero sa pagkakatanda ko, ito na lang yung sasabihin ko. Parang nandun yung rights of possession, rights to control, parang kontrolado mo lahat ng pwede mong gawin doon sa bahay mo, loob, labas. Ikaw ang bahala, ikaw ang decision maker kasi nga sa'yo na Tapos meron din doon rights of dispose. Karapatan mo ring ibenta yon in the future kung gusto mo, sa tingin mo gumaganda o umaangat yung market value ng property mo, karapatan mo na i-dispose yun. Tapos andun din yung rights of enjoyment, na hindi, o right of enjoyment na walang pipigil sa'yo or walang unreasonable interference, parang ganun. Lahat ng rights bilang bagong owner ipapaliwanag, i-discuss sa'yo ng abogado para bago dumating yung araw ng possession date, maliwanag sa'yo lahat bilang bagong owner ng bahay. So ang karapatan lang naman ng nagpautang sa'yo, yung lender, is kapag ka hindi mo nabayaran ng maayos o ng tama or up to date yung property, is yung sila lang yung take charge o magte-take over ng possession o kukunin nila sa iyo yun. Parang rimatahin, parang ganun. Walang iniwan yan pag sa Pilipinas, kapag naglabas ka ng isang unit ng sasakyan, di ba? Pagka hindi mo nahuhulugan, yun yung tinatawag na remata o kukunin na ng dealership. Kasi nga, syempre hindi mo na kayang bayaran, wala ka ng means para bayaran. Kaysa mabaon ka ng mabaon sa utang, kukunin na nila yon at sila na yung bahalang mag-dispose nun. Nasa ano yun, nasa agreement yon. So wala ring ownership dito yung lender. Yun lang yung kanilang parte dun sa agreement or dun sa documents na pipirmahan mo with the attorney or nung lawyer. So ayun nga, at kapag dumating ka na dun sa araw ng possession date at na-hand over na sa'yo yung susi ng bahay, technically o legally, ikaw na yung bagong owner ng bahay. Nasa na lahat ng rights na pinaliwanag sa'yo ng abogado nung nagpirmahan kayo ng mga documents. Tsaka sa pagkakaalam ko sir, yung possession is synonyms ng ownership. So magka-relate lang din sila magka-relate lang yung dalawang salita na yon. Kaya yun yung medyo technical na paliwanag ko, na yun nga, ginugol ko pa para naman magkaroon ng sense tong mga sasabihin ko sa'yo. At syempre, di ba, parang kami as bagong owner ng property, yun nga, yung mga pangalan namin ni Mrs., pangalan namin dalawa ni Mrs., nandun na yun sa title o titulo nitong bahay na nakaregister sa City of Calgary. Kaya nga, ayun, kanina kinuha natin itong sulat. May dumating na mail galing sa City of Calgary tungkol to sa installment tax
Kasi dito may dalawang option ka para bayaran mo yung property tax mo. It's either bayaran mo siya ng annually or gusto mo installment. So yung pinili nga namin ni Mrs. installment. Ayun nga, sa awa naman ng Diyos, medyo maganda yung bayad na, maganda yung pagbabayad namin, kaya medyo bumaba from 110 naging 81 na lang yung babayaran namin monthly. So yun, as being an homeowner dito sa Canada, isa sa obligasyon namin yung pagbabayad ng monthly property tax, which is eto nga. So yun, tsaka syempre kapag homeowner ka na, ikaw na nga lahat yung magdidesisyon dito sa property na to. Walang pipigil sa'yo kung gusto mo siyang i-improve, i-renovate. Lahat ng gusto mong gawin ay ikaw yung parang command of authority. So wala kang iintindihin na magpapaalam pa ako kasi kung kanino man Poncio Pilato mo binili itong bahay or yung property. Kasi nga inilipat na sa'yo yung rights, lahat ng rights bilang bagong owner. Oo, siguro nga kung gagamitin mo yung salita na hindi pa namin tapos bayaran to, wala pa kaming karapatan tawagin itong property na to as kami na talaga o sa amin na talaga o kami na talaga yung nagmamayari. Alam niyo kasi dito sa Canada halos lahat ng resident dito mapa-Canadian pa yan or Pilipino man yan or iba mang lahi yan. Kapag talaga nag-acquire ng bahay o ng property is lahat dumadaan sa mortgage. Mabibilang ko lang siguro sa daliri ko yung nakabili ng cash na bahay. Ewan ko lang ngayon sa panahon ngayon kung meron pang makakagawa nun sa sobrang taas ng presyo ng bahay dito, sa sobrang taas ng cost of living, inflation rates, syempre yung mortgage rate, yung interest sobrang taas na rin. Hindi ko alam kung meron pa dito na makakabili ng cash. So, yun, hindi naman sa nilalahat ko, pero halos lahat ng gustong makabili ng bahay dito dumadaan sa mortgage. Kaya yun, medyo sa isang part, medyo masakit na lang isipin na siyempre yung pinapangarap mong bahay, dadaan ka kasi sa antag dito, butas ng karayom bago mo itong makuha, bago mo mabili sa market yung bahay na to. May mga pre-approval, may approval, marami. So doon pa lang medyo struggle na. Kaya kapag na-approve ka ng isang lending company or ng bangko para i-finance yung dream house mo, isang napakalaking achievement na. Kaya yun, sa'yo sir, sana maging happy na lang tayo sa achievement ng iba. Syempre dito kami sa Canada, napakalaking bagay para sa amin o napakalaking achievement para sa amin yung magkaroon kami ng sariling property na matatawag namin sa amin. Hindi man siya kagaya ng sinabi mo na hindi pa buong bayad, pero para sa amin o para sa akin bilang homeowner, kiniklaim ko na sa akin talaga to. Hanggat ang pangalan namin ni Mrs. at hanggat nagbabayad ay nasa titulo ng bahay na to, hanggat nagbabayad kami ng property tax, kami yung may-ari or 100% kami yung may-ari nitong property. So yun nga sir, pero salamat talaga sa comment mo, at least kahit paano ay na voice out ko to, at para na rin dun sa kamag-anak ko na nagsabi sa akin nito, at least kung napapanood mo man to, sana medyo nasagot yung tanong mo or nalinawan ka sa explanation ko. Kasi yun nga, ganito talaga dito sa Canada. Wala ditong property na kaya mong bilhin ng cash isang iglap lang. Talagang paghihirapan mo ang lahat. So ayun nga mga guys, at dito ko na lang tatapusin itong ating vlog para sa araw na to. Kasi mamaya nga pala guys, sana makisama yung sitwasyon, kasi merong isang
YouTuber din, content creator. Naka-base siya sa Spain. So, ayun, na-invite niya yung channel natin na i-guest dun sa kanyang channel para makapagbigay ng konting inspirasyon daw sa mga kapwa natin OFW. So, sa iyo ma'am, maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Ikaw yung unang YouTuber na nag-approach sa amin na yun nga, maigas kami sa channel mo. So, ano yun, mga 12 o'clock Calgary time or Canada time. So, yun, kaya paghandaan muna natin. At paano mga guys, dito ko na lang muna tapusin tong ating vlog. At sinagot ko lang talaga yung tanong ni Kabayan. At para sa mga bago pa nga lang dito sa ating channel, ay sana patuloy nyong i-like, subscribe, at share tong ating video. At sa mga subscriber natin, maraming salamat sa mga comments nyo, sa patuloy na pagsuporta. At ayun, kayo yung aming inspirasyon, kaya kahit paano nakakagawa tayo ng mga ganitong vlog. So ayun, see you later na lang mga guys, or see you sa susunod na mga videos natin. Bye, God bless.